Hey, salut les amis! Bonjour Paris! Kamusta nag-Pinas? Nag-11 pa nga lang tayo out of 100 na dapat nating matarget. Diyos ko, napakalayo pa. Napakarami pa. Medyo pangit na maging pessimistic ako sa side na to, pero I'm projecting that I am failing the challenge. Basta, kailangan ko magpatuloy hanggang saan man ako abutin. Kailangan ko tong gawin. Kailangan ko tong panindigan. Ay, naku, nabubulol. Nandito nga tayo sa ating continuation ng ating X with Memory saga. Wow, season 2 na to. Saan ito ay napakahabang loop ng itong papuntang Marilake ito papuntang Rizal. Hindi ko matandaan kung anong ruta na ito nung daan na ito, pero nakalampas na tayo ng bay. Napansin ko lang dito, pag saan na nga pala ito, ang ganda ng mga lugar dito. Ano yung mga bahay dito, napaka-historical, para kang bumabalik sa lumang panahon. Sabi ko nga sa inyo, sa tinagal-tagal ko sa Laguna, halos kalahati na, hindi lang kalahati ng buhay ko, napakalaking parte ng buhay ko sa Laguna, pero ngayon ko lang ito napuntahan, ngayon lang ako napadpad dito. Kapag liwaliw na ako dito sa Europa at ibang parte ng Asia, pero itong Laguna, Diyos ko, ako'y ligaw. At in fairness ha, hindi sa pagbobola ha, nung napadaan kami rito, na-amaze ako sa mga nakita ko kasi napakaganda ng lugar. Alam mo, para akong bumalik sa lumang Pilipinas. Yung mga bahay na bato nila rito, naalala ko tuloy yung pinanood kong documentary, yung mga lumang bahay dito. Meron sila, marami sila rito. May napanood akong documentary nun dito, na dito makikita yung mga lumang bahay na mga sobrang historical. Sobrang amaze kung habang dumadaan dito, nag-i-imagine ako na sana makabalik ako isang araw dito. Sa sobrang amaze ko, nakalimutan kong broken hearted akong nakaupo sa upuan kung saan minsang nakaupo ang aking pinalitan. Ay, ang pumalit pala sa akin, baliktad. Pala sabi nila, pag broken ka, mag-travel ka. Ngayon, na-realize ko na, naunawaan ko na. Kasi ultimo yung nararamdaman kong sakit at yung nararamdaman kong insecurity, nakalimutan ko Nakalimutan ko yung inuupuan pala ng partner nitong ex ko. Ay, nako, diba? Saksak puso. Buti na lang maganda itong pagsanhan. Malaking tulong para mo kayo makakalimot. Lalo na to, parang history nito. Ay, nako, nai-excite ako. Parang gusto kong bumalik. Kaya lang hindi ko alam paano ako babalik dito sa susunod. Kung area na to, hindi ko alam kung dyan nga yung area na papunta do sa Pagsanhan Falls. Yata, no? Yung pinagshootingan ng Tabing Ilog. Paano kaya bumalik dito sa susunod na pag nakauwi ako? Paano kaya ako makakadalaw dito sa Pagsanhan? Gusto kong makita ulit yung lugar na to. Gusto kong nagalugad ang lugar nito nang malaman masyadong malalim ang history nito. Masyadong malalim. Nung ako'y nag-abroad, alam nyo ba, napakarami ko nalamang history. At mula noon, parang na-realize ko, wala akong alam masyado sa history ng Pilipinas. Bigla lang ako nalungkot kasi napaka-alien ko sa sarili kong bansa. Alam mo yung, kung totoosin, marami. Maganda yung mga history natin Kaya lang dahil hindi na nga naituro ng maayos at wala na tayong mga proof ng history natin, wala na tayong alam. At bilang isang sentimental na tao, mahilig ako mag-keep ng mga memory. Pati tong ex ko, ginawa namin ng memory. Ginawa namin ito ng memory. At nasaktuhan namang napadaan tayo dito sa sementeryo. Sana pala tumigil muna kami rito, no? Para nailibing ko yung puso kong sawi. Akalain mo yun, lumban na pala tayo. Ano ba talaga to? Lumban? Lukban? Basta lumban. Pero biro nga, nakakalungkot lang na wala na tayong masyadong alam sa history natin dahil wala tayong source, wala tayong mga naitabing documents na magiging proof natin na once in our life, nagkaroon tayo ng ganong mga history. Kung may mga records man na available, hindi natin dito basta-basta makikita sa Pilipinas. Kakailanganin pa natin magpunta sa ibang lugar kung saan silang may hawak ng records, hindi tayo. So yung mga historian, bibihira silang makahanap ng records dito sa Pilipinas, as in pumupunta pa sila sa ibang bansa para lang magkaroon ng proof na minsan, once in our life, in our histories, nagkaroon tayo ng ganong pangyayari. Kasi yung archives, wala dito sa atin, nasa kanila. Ano ba yan? Yung road trip namin na ex, napunta na dito sa history. Kung saan na nakarating tong aking kinukuda. Kahit nga naman kasi umentra na naman yung pagiging historiador ko. Ang gusto ko lang naman yung mag-road trip. Gusto ko lang may makalimot habang ako'y nakakaramdam ng sakit. Pero itong loop na ito, kita ito sa Himpapawid, sa eroplano. Nung isang beses kasi na meron akong flight pabalik ng Pilipinas, hindi agad makalanding yung eroplano. So kakailanganin mo na mag-antay. Ang ginawa, umikot muna doon sa taas at nakita ko itong loop na ito, itong Taal Lake. Taal Lake na tuloy ang nasabi ko. Laguna de Bay pala itong
itong Laguna de Bay, ito na areang ito. Ikita ito sa Himpapawid at makikita mo kung gaano siya paikot. Pagka kasi bababa ng eroplano at sasabihin sa'yo ng flight attendant, buksan mo na yung mga bintana. Tapos maswerteng nasa tabi ka ng bintana. Makikita mo kung ano yung nasa ibaba. Ako ay matakot sa height, pero pag nasa eroplano, hindi ako takot. O tamo, mali pa yung sinabi ko. Itaas yung pansara ng bintana. Huwag bubuksan. Baka pumasok ang hangin. Baka mamaya buksan mo yung bintana. Pero biro ha, hindi ko alam bakit. Ako may fear of heights ako. Takot talaga ako sa mataas, lalo na yung nararamdaman ko yung hangin. Pero dito, hindi ako natatakot. Lala ko tuloy yung tsahin ko. Sabi niya sa akin, takot ako sa heights, pero sa aeroplano, hindi ako takot sumakay. Oo nga, hindi ko nga maintindihan bakit. Basta feeling ko, hindi naman ako malalaglag. Siguro dahil hindi ko nararamdaman yung hangin. Pero naranasan ko ng ma-experience. So, naranasan mo na na-experience pa yung turbulence na talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang nagawa ko na lang is manalangin. Yung turbulence na yun na na-experience kong yun, hindi na ako nakatulog after noon. Wala na akong ginawa kundi manalangin. Grabe yung experience na yun na umaalog talaga lahat. Ay, grabe. Ay, ayoko na magkwento. Bitin yan, pasabik. Pero hindi nga, totoo. Grabe yung experience na yun. At simula nun, parang sa tuwing magpa-flight ako, nanalangin na talaga ako. Pagkatapos nga natin maging historiador at ngayon, binigyan ko naman kayo ng konting bitin at takot, pati phobia na kwento ko na sa inyo. And nandito na tayo, paahon na ito di ba, pabundok na ito. Kalampas na tayo ng bayan ng mga mang-uukit, ang Paite, Laguna. At ito nga panahon na ito ay maulan-ulan. Wala kaming ginawa nito kundi tumigil para maglagay ng kapote at tumigil uli para tanggalin yung kapote dahil nuknukan ng inay. Mabawi na lang talaga kapag nadadaan kami sa mapuno at medyo maulan-ulan na lugar kasi kahit pa paano naiibsan yung init, pero walang yan naman kapag wala ng ulan-ulan ako, yung pawis naman ng kapote. Nandito pa rin tayo sa parte ng Lumban. Ito ay kabilang parte na hindi ko alam kung anong kadikit nito, pero yung pinagmulan natin doon sa may pagsanhan, doon tayo nang galing kanina kasi galing tayo ng Calamba, hindi tayo nang galing ng Rizal. So ang lusot natin ito labas Rizal. Ay, ang gulo. Dahil mataas na lugar na ito, makikita mo na yung magandang view ng Laguna Lake. Hindi Laguna Lake ba to? Laguna de Bay. Basta ito yung magandang may pwede ka magpicture. Hindi na lang kami tumigil dyan. Kaya ako iniiwan napaka-boring kong kasama Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Abangin na lang ang susunod at mahaba-haba nga ito. Manood na lang muna ka ng magandang view. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. A bientôt, merci. À la prochaine. Salamat.